sa ating SDS, ASDS, and to everybody. I'd like to mention two words. One is thank you, and the other one is congratulations. Noong mga nakaraan po, tayo ay in-evaluate sa Gender Mainstreaming Evaluation Framework using that tool. At ang ating National Capital Region ay nasa level 2 sa policy, people, and PAPs in terms of GAD implementation. So ano ngayon ang ating level? At ipipresent ko po ito sa inyo ang guide. Of course, maraming salamat, sabi ko kanina, sa ating chairperson, our SDS, Dr. Ibanez, and the head of the technical working group, Dr. Jennifer Vivas, and of course, yung other members of the GAD Focal Point System. October 17, tayo po ay binalidate. Ang nag-validate po sa atin ay itong nakaraan ay Region 5 na validators para sa anong level tayo ng GAD implementation. Tapos syempre sa COA at mga taga-central office. Maraming mga in-invite para i-check kung anong level na po tayo. So ayan po, updates on GAD status of implementation in NCR. In terms of policy, ang pinakamataas po ay 5, ang pinakababa ay 1. Ang NCR po ay nasa level 3. So sa people, ganun din, nasa level 3. Sa enabling mechanism, nasa level 3. Dito lang ako nagulat sa PAPS, nasa level 2 tayo out of 5. Pero ang overall level natin ay level 3, which means GAD application. So nung nakaraan po tayo ay nasa level 2. And I'm happy to say that yung mga school heads at mga nag-a-assist sa ating mga school heads, and of course our SDS and ASDS who are very supportive, including the members of the GAD Focal Point System, marami po tayong documents na tinignan ng National Capital Region para sa pag-validate po ng iba't ibang components po niyan. Yan. So, thank you so much, Sir Al, and Ma'am Vivas, at saka sa lahat ng members. Ang ginagawa po kasi, ina-upload po siya. Tapos, hindi tayo pwedeng i-rate kung walang basihan. So, alam niyo naman sa GAD, kapag walang dokumento, hindi siya lalagyan ng points. So, and at this point, I'd like to mention that sa sunod natin, by next year, meron na po ng link na isi-share sa atin. So, lahat ng mga ginagawa ninyo per school, yung inyong documentation ay nasa link nyo na. Yun lang ang sisilipin ng Central at ng COA mismo. So, i-share ko yung link, makikita na nila ano yung inyong mga ginawa na activities. No? Kaya, kailangan GAD talaga and GADable ang activities. Hindi pwede yung pinilit lang para maging GAD. Ayan. So, tuloy ako. Now, sino po ang nag-evaluate using the GMF tool? Lahat tayo ay kailangan mag-evaluate nun, di ba? So makikita nyo yung sa people, sa policy, enabling mechanism, and yung sa PAPS natin. Itong mga babanggitin ko dito ay generally, ito yung mga no or partly. Kaya ito yung medyo mababa ang points, no? Yung iba naman ay yes na. Sabi dito, kulang pa daw tayo ng mga GAD champions. Yan. So, whether sa amin sa division office o kaya sa schools, sinong mga GAD champions natin? Ito yung mga frontliners natin, mga advocates natin. Kasama dyan yung ating mga focal persons. Sila yung ating mga GAD champions. Next, kulang pa daw tayo sa GAD experts. So, sino itong mga GAD experts? Ito yung mga highly trained, technically trained sa gender development. Not just in terms of few topics, but maraming mga topics including the GAD-related laws, including harmonized gender development guidelines, paano ang gender analysis, paano ba ang pag-collect ng sex-segregated data, at marami pang iba. So, next,
Marami pa sa ating mga eskwelahan, sa amin may konti lang doon, pero malinaw na wala pa tayo masyado ng God Corner. So, hinahanap po nila yon at pinipicturean natin kasama yan sa i-upload natin doon sa ating individual link. No? Next ay, kung meron kayo ng page or corner sa website, so tinitingnan din ng mga validators, ano ang laman kung meron na tayo ng ating God page. O kaya ay may corner sa website na nandun ang gender and development. So, as you can see, iba na ngayon ang mga tinitingnan ng mga validators. Di katulad dati, may training ka ba, ganito, ganyan, mga topics. Ngayon, hindi na. Mga medyo mas mataas na ang mga hinahanap nila. Next ay functionality of the God Focal Point System or yung Committee on Decorum and Investigation. So, I'm mentioning all these things kasi tingnan nyo kung kaya ng budget ninyo, baka pwede siyang sama. No? Targeted yung ating plano. Next, kulang pa daw tayo sa collaboration. For example, with the local government unit. What else? Other government agencies or international organizations in relation to God. So, ang ating implementation ng God, nasa 4th level na yan or 5th level kapag nakikipag-coordinate tayo, nakikipag-collaborate tayo sa iba pang mga government agencies, sa LGU or international organizations in terms of God implementation. So, yan. What else? Mechanism or mechanisms modeled by other organizations. Meron pa tayong mekanismo na ginagamit sa DepEd na ginagaya or kinopya o ginawang model ng ibang mga organizations. So kung meron po, i-document po natin yon, ilalagay natin dun sa link. What else? Yung centralized sex disaggregated database. Meron ba tayo niyan? Halimbawa sa atin sa SDO Marikina, ilan ang ating babae at lalaki, ilan dyan ang solo parent, ilan dyan ang may mga ganitong peculiarities, may persons with disability. So yung iba pang mga data na kailangan natin ay nandiyan at centralized siya. So, mukhang wala pa tayo ng mga ganitong kailangan natin yung ganitong database. Next, integration of God in the knowledge management system. So, how do we create? Ito yung sa creation of materials, how do we store, how do we keep the materials, how do we share, how do we utilize. Yan. Na-manage ba natin ng maayos ang ating mga materials in relation to gender development. Next, consultation with the target client in the GAD project. For example, meron kayo ng gender-responsive project para doon sa mga learners at risk of dropping out. Kasi nakita nyo, ganito ang numero ng mga kalalakihan o kaya kababaihan. So, may consultation pa doon sa beneficiaries. Ano ba ang need nila? Kasi baka assumption natin iyon, pero hindi natin natanong sila. So, we have to ask them. Next ay, we have to include HIV awareness and sexually transmitted infections. Why? Sa maraming bansa, ang trend pagdating sa AIDS, HIV/AIDS ay pababa. Sa Pilipinas, tayo ay tumaas ng more than 400% ang recorded lang. So this is very alarming figure. And hopefully, lalo na sa mga nakakaintindi o maaaring nag-i-engage sa sexual activities, ay dapat ito silang mabigyan ng awareness. Dahil alam naman natin, this is very alarming. So, if you can include that in your plan, the better. Okay. This is just a suggestion para sa ating God plan content for 2026. As mentioned, and according to the law, the required is at least 5%. That is at least, no? 5%. Then we have basically two parts there, the organization focused and the client focused. For the organization focused, we can have, katulad ng ginawa natin, for example, sa SDO, actually, ang activities ng SDO, yung dalawa, kasama ang school heads
at saka yung lahat ng SDO personnel na tayo ay may activity sa labas, ay dalawa sa documents na tinignan ng validators. Napakahalaga po nun. Bakit? Kasi andun ang top management. Andun ang SDS, ang ASDS, andun yung mga chiefs. Tinitingnan nila yung top management kung involved, pati yung signatures nila kung nandun sa activities mo. May points po yun, no? On people. So kayo, kung marami kayong activities, may plano ba kayong pag-isahin yan for teaching and non-teaching personnel? And then in relation to Republic Act 11313, sana may isama niyo po ang guard. Kasi ang guard ay kasama sa pwedeng manghuli kung sakaling meron na nag-violate na actual at nakita na nag-violate ng mga provisions doon sa bawal bastos law or sa anti-sexual harassment o RA 7877. Then hopefully, meron tayo ng GAD evaluation and planning for the succeeding year. So ano ang inyong status ngayon? And then ano yung mga plan for next year? Bago pa gawin ang planning, actual planning, para hindi tayo magmadali. Pero congratulations sa lahat ng schools. Itong dalawang magkasunod na araw, halos lahat po ng eskwelahan, lahat ay nagpa-TA na sa ating sagad bago pumunta dito. And then, GAD coordination meeting. Huwag masyado siguro marami kasi ang iba hindi na-attendan. Dahil marami activities, siguro mga dalawa, kaya din, may planning and evaluation, may evaluation and planning naman. Then sa client focused, yung ating monthly advocacies, pwedeng no cost, or pwedeng kayong maglagay ng carpooling na lang for example. And you can have that in the flag ceremony, o kaya integration sa inyong mga classroom activities, especially sa ESP, o kaya sa social studies, kahit sa English, depende sa kung ano ang pwedeng, saan pwedeng ipasa. Pwedeng magkaroon ng two big activities, pwede sa students, or pwede niyong invite yung ibang mga parents, no? Para naiintindihan din nila yung tinuturo natin sa bata, dahil minsan ito yung tinuturo sa school, nag-aaway sila pagdating sa bahay, dahil hindi sila magkaintindihan. So, I'd like to mention at this part, napakahalaga po ng ating learners kasi sila talaga ang ating clients yun. So dapat hindi sila yung parang sinabay lang, sinama lang. Napakahalaga po nila. And then the teaching and the non-teaching personnel. Yung parents naman ay sinasama lang natin kapag kakayanin. Okay? And then establishment of God Corner. Ngayon, marami ang may concern sa attribution ng mga nakaraan. Na-realize ng Central Office, dapat sila na mismo ang nag-a-attribute sa malalaking programs, projects ng DepEd para dun pa lang sa Central Office na-attribute na para pag-report nila sa Philippine Commission on Women, pag-reflect na dun po ano yung mga programs na na-attribute. Sa atin, kung ano yung na-implement, ang kailangan na lang dun ay yung scanned copy ng attendance. Kaya monitoring, ipapasok na natin doon sa ating link. So there will be no attribution in schools anymore. It will be done by the central office. As to signatories, you can take photo of this one para wala nang magtatanong sa akin tomorrow. So the principal, prepared by the principal, checked by the PSTS in charge and Dr. Sena sa SGOD kasi ang program ng GAD ay sa SGOD. Recommending approval, our head of the technical working group, Dr. Jennifer Vivas, and approved by our STS. So far yan po ang laman. Thank you very much.